Nindot kay ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. To ba nasabtan? Amen. Kanunay gyud ta ipahinumduman nga dili enough nga mamati lang. Kinahanglan na gyud ang pagtuman. O dili pud maayo kumutuman ka og di pud ka mamati. Kay kumutuman ka nga wala mamati mo na giingon nila nga nagbuot-buot, no? Ato sa basahon nagot diri sa verse 3. Ganahan kay ko diri sa verse 3. Bulahan ang mubasa ni ining basahon sa mga propesiya ug bulahan ang mamati o magtuman. Sa nahisulat ini kay duol na ang panahon nga mahitabo kining tanan. Hallelujah. Kung bulahan ang mutuman, pero nga nung mag-isip mag-tagtuman, marag mingaw man. No? Listen siya tuman. Naay ako ang nadungog nga time is gold. Tama ba? Ang tinod, time is not gold. Time is not money. Time is life. Ang ginatagaan na to og panahon mo ng mga butang ang pinaka-importante. Kaya nga naman, equivalent na sa atong life. Tama ba? Ato ba nasabtan ang pulong sa Diyos? Sa diha nga mutuman ka sa butang nga gipabuhat sa Diyos, equivalent na sa imong life. O nag-spend ka 2 hours sa pagtuman, labi na sa gipabuhat sa Diyos sa imong kinabuhi, imong value na og life. Amen? Kani adto sa panahon nga nako sa negosyo with Isel sa pharmacy at the same time nako sa uma ug nagga-deliver pag yun ko og isda, nay mag-invite nako bisan akong papa nga mga tumi aning lugar pa-drivon ko, wala gyud ko'y panahon. Wala gyud ko'y panahon. Pero sa akong pagnegosyo nga gi-invite ko, itaas kong panahon. Sa palengke, magtabi ko dito, taas kay kong panahon. Kaso lang, wala na akong i-value ng mga butang espirituhan. Tama ba? Pero ang giingon diri sa pulong sa Diyos, mas importante ang pagtuman kaysa mga butang na imong ihalad sa Diyos. Amen? Na ko'y basahon sa diri sa Lucas 11:27. Lucas 11:27. Pagkahuman og sulti ni Jesus ni adto, may babae dito sa pundok nga misingit kaniya, bulahan ang babae nga nagmapdos og nagpasuso kanimo. Mitubag si Jesus, apan mas bulahan ang mga tao nga nagapaminaw o nagatuman sa pulong sa Diyos. Grabe ka importante ang pagtuman. Lucas diha nga decision ko sa pagtuman, daghan kay kung nakatunan nga wa gyud ako makatunan kani adto. Daghan kay kung nakatunan. Nakoy last sulti niyo sa akong nakatunan labi na sa akong pagtuman dito sa Santa Cruz. Diri sa Matthew 5:6. Bulahan katong naningkamot pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbawon niya sila. Naningkamot ibot pasabot pa, dili lalim ang pagtuman. Kinahanglan nga manikamot ka aron makatuman. Kinahanglan mo hatag ka panahon. Kana may magagwala kay panahon, ayaw tong luha ang imong kinabuhi. Ayaw tong luha kay ang mga walay panahon mo ng mga tao nga patay. Amen. Umingon kag wala kay panahon, ayaw tong luha. Sulti na lang, dili na ko na priority ang Bible study. Dili na ko priority ang mga pag-adto sa Santa Cruz. Mas maayo pang sulti ka na. Kaysa imo nang gitunglo ang imo kaugalingon nga wa kay panahon. Ang papa wala kay panahon. Wala naman siya. Ayaw ina nga wala tay panahon sa buluhaton sa Dios. Inhangyod nga nagit tay panahon. Kay buhig pata bitras, buhig pata nagit tay panahon. Amen. Ayaw sige ko pagpasidaan, ayaw tuguti nga diri nanata sa higdaanan magpaabot na lang tag pila ka minuto nga mawala na ta dito pa ka man kabot nga makapanahon ka sa Dios. Sa 1 Samuel 15:22. 1 Samuel 15:22. Apan mitubag si Samuel, mas malipay ba ang Ginoo sa inyong mga halad kaysa inyong pagtuman kaniya? Amen.
ang pagtuman sa Ginoo mas maayo pa kaysa paghalad kaniya sa tambok sa mga karnero. Obedience is better than sacrifice. Kani adto nag-adto ko sa simbahan, dili pa kay ko swito sa mga pulong sa Dios, pero na ako'y nasayran nga naipadala sa lapit kay dili siya makasimba. Kahit sa offering, ipadala. Wala ko masayod og tama ba to, pero karon nga nako sa pulong, nagabasa sa pulong sa Dios, nasayod ko di gyud tumao. Oh, yeah. Pagdala nimo ng tambok nga baka, ang ikinahanglan sa Dios ang imong pagtuman. Ngano ang tao dili makatuman sa pulong sa Dios? Weak ang spirit. Di ba naman tamo na akong ginapasabot ninyo, di ba na spirit, soul, and body? Kani adto, di ba, gibasa nato sa pulong sa Dios, kani adto patay ang espiritu. Di ba? Kay tungod ni Adan, tungod siya pag-disobey, mo to nga ningon si Jesus, ningon ang Dios nga kung mo kaon ka aning bunga sa kahoy mamatay ka. Sa pagkaon niya ang iyang lawas wa matay, bot pasabot ang iyang espiritu patay. Kani adto unang kamatayon nga naa nato ato espiritu patay. Sa diha nga nag-disobey. Mo ta kung giingon nga ang bata wa man ta nato nagitudloan nga magpakasala, mao nga mabutala nato kay ang sala napasa na gikan kaniadto hangtod karon. Mo nga bakag usa tanan gyud na kinahanglan gyud si Ginoong Jesucristo sa kinabuhi. Amen. Patay ang espiritu. Pero pinaagi kang Ginoong Jesucristo pag hiusa nato kaniya, nabanhaw tong patay nato nga espiritu, nabanhaw tungod kang Ginoong Jesucristo. Amen. Sa ato panabuhi, sa ato pa naanay kusog kaniadto kay patay man unsay gusto sa mong lawas madala to kalag. Kay ngano man patay man ang espiritu amang di mahimo. Tama ba? Moto nga kang brother Gerald nga testimony kaniadto maski magkinagawon sa inom o kira kay ngano man wala may mahimo ang espiritu kay patay man. Pero sa diha nga nabanhaw tungod kang Ginoong Jesucristo, tingala na ta nga okay na malipayot ang nagsimba na sa Ginoo. Kaniadto dili ka malipayot nga sa pagsimba. Amen? Moto nga sa akong gi-share ninyo sa Revelation nga ang ikaduhang kamatayon mo datong nahiagom na sa kalayo. Tama ba? Ikaduhang kamatayon. Sa to pang unang kamatayon katong kaniadto. Pero kita dili na kahiagom sa ikaduhang kamatayon kay nabanhaw naman tauban kang Kristo. Amen. Pero pag weak ang imong espiritu, mo na ingon nga wa gyud kay panahon sa Dios. Dili importante alang nimo ang Dios. Wala man tay panahon. Mo man akong gingon atong panahon mo man atong kinabuhi. Tama ba? Kung gitagaan nato siya panahon, gihatag nato ang atong part sa atong kinabuhi sa Dios. Hello. Sa 1 John 2:3, kung tumano nato ang mga sugo sa Dios, mapaniguro nato nga nakaila kita kaniya. Mapaniguro nato nga nakaila ta sa Dios. Tama ba sa atong pagtuman? Amen. Panultihon 28:9. Si bisan kinsa nga dili motuman sa kasuguan, kangil aran sa Dios bisan ang iyang pagampo. Gingan aran sa Dios bisan ang iyang pagampo kung wala ka magtuman. Sa Filipos 4:9, ipakita sa buhat ang inyong nakatunan, nadawat, nadungog og nakita diri kanako ug ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw mag-uban kaninyo. Hallelujah. Ingna ipakita sa buhat Kita sa buhat. ang imong nagdungog gikan sa Dios. Hello. Amen. Ipakita sa imong buhat ang imong nakatunan gikan sa Ginoo. Amen. Ug ang Dios naghatag kanato sa kalinaw mag-uban kaninyo. Nindot kaayo nga mulakaw ta kauban ng Dios. Amen. Kaniadto sa bata pata malipay kayo ta usay pag yung muhilat ta sa una sa elementary pata labi na sa mga kindergarten nga ihatod ta tapos biyaan. O kinsa may nakatudlo kaniadto dito sa Rima, di ba? Ang mga bata anak sa room tapos mulakaw mag-world ang mga bata. Malipay kayo na sila bahalag magtuon unsa pa nay pabuhat sa mga maestra basta na sa kilid ng papa. Ang papa malipay ganit nga nasa tukilid unsa pa kay ang Dios nga nabuhat sa langit ug sa lupa. Amen. Hallelujah. Ingay makatapat, bulahan ang mamati
Namamate. Wala namamate. Namamati. Bulahan po ang Tuman. Amen. Nalipay kayo ko kay sa tinuod lang lasan ni gapon. While me among unang Bible study, okay to kay an fellowship man sa among ikaduhang Bible study, ningon man si Sis Christine nga isimba na sa first square. Kay while nga amo tong gitudloan gyud sa kamatuoran, wala to siya nagasimba. Pero iya daw anak nasa first square nagasimba. Pero iya daw pangandoy nga magkuyog siya siyang anak dati kay mo hinay na gyud siya nakapaton sa kamatuoran ba. So karon atong Sunday ningon man sa kuha nga isimba na daw dito sa first square. So iko nga sige at least nagkuyog na gyud siya siyang anak. Nga dito sa first square nagkuyog. Dili lang sa nato sa mukon kasi ma-pressure siya ba. Wala problema kay pareha ra magud gihapon nato yung pagtunog. So karon nangadto nami diri sa Bitaog. Una na ko nakitaan si Bingbog, si Adan. Sangyo gid sila. Ko Lord, salamat. Lipay ko kayo mi. At tapos nangita po dahil mi og kuan. Masangyawan na mo. So naka-start po minsan yaw. Naanap po laing grupo. Laing platon. Nagmarcha po. Nangita diyan po masangyawan. Nakita na ko sila. Gerald Occidente sila. Wow, lamig kayo nga maglakas-lakas. Nga nagil ang pagtuma sa puno sa Diyos. Thank you, Lord. Sa tinuod lang, sa realidad, mabot ang panahon nga magpahulay ta. Kanang dili padadik galit ta mawala dayon. Makapamalandong ka sa atong gibuhat sa Dios. Amen. Atong mapamalandungan katong time nga init kay nga nagbacklight ta. Sudyan ta mo sa tinuod katong gihaguan nato nga kaning wealth diri sa kalibutan dili nato na mapamalandungan sa kamatayon. Di ka maguna-una ang sakyanan. Mudari ko sa kung kuan sakyanan dili na. Magdigusyo sa ko. Abangi ko bangon diri kay magdigusyo ko. Wala na ay mo pamamalandungan na nagawa time gali ko ng lawas nga nakahimo ka, nakatuman ka sa klaro siyang pulong masalang doon pa ang pagtuman kaysa paghalag o mga masakot sa mga tambok ng mga kardero. Hallelujah. Amen? Basta kay usa ka butang nga makagarantiya ko ninyo, once nga naka sa pagtuman, dili man kita pasagdan sa inyo. Amen. Dili po ingon nga ayaw na mo pagtrabaho, ayaw na mo pagnegosyo. Sa iyong pagtrabaho, sa iyong paglakaw, sa iyong pagnegosyo, i-part ng kanon na yun. Amen. Amen? Tanang tao na kinahanglan na, nga mapuan, tanang tao na kinahanglan na sa kaluwasan. Sa atong mahimamat, pasing asa ta mo ato, pwede man ta makashare sa pulong sa Diyos. Amen. Pwede man ta makaampo, makadeklarag panalangin niya. Mo man ay gusto sa Diyos. Amen. Dili na kinahanglan nga kung daw sana ko dito nang gibato ko dito, dili na. Aba sige, asa ka ba? Go! And make disciples. Wala man ganyan gibutang go to the marketplace. Wala. Go and make disciples. Kasi nasa ka man to, makahimo man ka ng mga butang nga gipabuhat. Kaya ang Ginoo na programa na siya bagay na may mga tao nga naghinanminam na makabalo sa kamatuuran kaso lang muna nga kuan mo ba? Giabot mo kaso lang wala lang yung tamang katuman. Kaya tungkol sa hadlong tao sa height. Wala ba? Wala. Diba? Pero kinahanglan yun nga ito yung masayran kasi asan ta makaimot ka sa mga putang kabuhat sa Diyos at Hallelujah. Napat ay nasabtan ko ng gabi eh. Amen. Kung yan yung magkakasa sa tayo. Hallelujah.